Alam niyo ba na ang simpleng gawain sa umaga, bago pa sumapit ang alas 7, ay maaaring maging susi para maiwasan ang nakakatakot na stroke, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Madalas iniisip natin na ang stroke ay bigla ang dumadating, parang kidlat na bumaba mula sa kalangitan. Pero ang katotohanan, ang stroke ay dahan-dahang nabubuo sa ating katawan sa loob ng maraming taon, madalas dahil sa mga nakasanayan nating gawain na hindi natin namamalayan na nakakasama pala. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga magulang, lolo at lola ang biglang nawawalan ng kakayahang kumilos, magsalita o mag-isip ng malinaw dahil sa stroke na nagdudulot ng matinding paghihirap hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa buong pamilya. Ang tinding sakit ng kalooban na makitang ang mahal natin sa buhay ay hindi na makabangon o makakain ng mag-isa. Pero mayroon tayong magagawa. Hindi ito dapat na isang tadhana. Mayroong isang lihim na, sa katunayan, ay simpleng-simple lang at kayang gawin ng sinuman. Ito ay ang mga simpleng gawi sa umaga na maaari magpabago ng takbo ng inyong kalusugan at buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 morning habits na inirerekomenda ng mga doktor para sa ating mga senior na kung gagawin ninyo bago mag-alas 7 ng umaga ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang stroke. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa umaga tungo sa mas malusog na buhay na malayo sa panganib ng stroke. Ang una nating habit na babaguhin ay ang simpleng pag-inom ng tubig pagkagising. Napakasimple, hindi ba? Pero napakalaki ng epekto nito sa ating katawan, lalo na sa daloy ng ating dugo. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog na madalas ay 6 hanggang 8 oras o higit pa, ang ating katawan ay natural na nauubusan ng tubig, nagiging mas malapot ang ating dugo at kapag malapot ang dugo, mas nahihirapan itong dumaloy ng maayos sa ating mga ugat. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang panganib ng pamumuo ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Isipin nyo parang siksik na trapiko sa EDSA ang malapot na dugo, samantalang ang malabnaw na dugo ay parang expressway na walang abala. Kaya ang unang gawin pagkagising, bago pa man kayo maghilamos o bumangon sa kama, ay uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? Dahil mas madali itong tanggapin ng ating katawan at mas mabilis na masisipsip. Hindi nyo kailangan ng anumang espesyal na tubig, ang ordinaryong purified water o filtered water ay sapat na. Kung kaya ninyo, maglagay ng kaunting hiwa ng lemon para mas masarap at may dagdag na benepisyo sa detox, pero hindi ito sa pilitan. Ang mahalaga ay ang pag-inom mismo ng tubig. Gawin itong bahagi ng inyong ritual sa umaga, ilagay ang isang baso ng tubig sa tabi ng inyong kama bago matulog. Para pagising nyo ay hindi na kayo mahirapan maghanap. Tandaan, ang isang baso ng tubig ay hindi lang simpleng inumin. Ito ay isang mahalagang hakbang upang panatilihing malaya sa bara at malusog ang inyong mga ugat. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng simpleng tubig. Mahalaga ito upang manatiling hydrated ang inyong katawan at upang hindi masyadong malapot ang inyong dugo na isang malaking hakbang laban sa stroke. Hindi lang ito para sa stroke prevention, kundi para sa pangkalahatang kalusugan din, tulad ng magandang digestion at malino na balat. Kaya simulan nyo na bukas ng umaga, bago pa man bumangon, isang baso ng tubig. Nayon na na-hydrate na natin ang ating katawan, dumako naman tayo sa ikalawang habit, ang paggawa ng magagaan na pag-uunat o paggalaw. Hindi ito tungkol sa pag-workout ng matindi o pagbubuhat ng mabigat. Sa halip, ito ay tungkol sa paggising ng inyong katawan sa isang malumanay na paraan. Pagkagising habang nasa kama pa kayo, unti-unti ninyong igalaw ang inyong mga daliri sa paa at kamay. Umangat kayo na parang bagong gising na pusa, dahan-dahan at malumanay. Unti-unting imasahe ang inyong mga braso at binti. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa kama. Kung kaya ninyo, gawin ang ilang light stretching sa inyong balikat at leeg. Ang simpleng pagtaas ng braso at pag-uunat ng likod ay malaking tulong na. Bakit mahalaga ito? Sa magdamag na pagtulog
ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay nagiging matigas. Kapag bigla tayong bumangon ng walang paunang paggalaw, lalo na sa ating edad, mas mataas ang tsansa na mabigla ang puso at mga ugat. Ang pag-uunat at magaan na paggalaw ay nakakatulong para maging mas fluid ang daloy ng dugo sa buong katawan. Nagpapabuti din ito ng ating flexibility at balance na napakahalaga para maiwasan ang pagkadula sa pagkahulog. Isipin nyo, ang isang sasakyang hindi pinainitan ng makina ay mas madaling masira, hindi ba? Ganon din ang ating katawan. Kailangan ng unti-unting paggising. Maaari din kayong maglakad-lakad lang sa loob ng bahay ng 5 minuto kung kaya ninyo. Ang paglalakad sa kwarto papunta sa banyo o sa kusina ay sapat na para sa unang paggalaw. Gawin ito ng may ngiti sa labi, nagpapasalamat na kaya nyo pang gumalaw. Ang bawat dahan-dahang pag-unat at paggalaw ay naghanda sa inyong puso at utak para sa buong maghapon. Nagpapababa din ito ng stress hormones na kung mataas ay nakakadagdag sa panganib ng stroke. Kaya dahan-dahan lang, umunat, gumalaw at gisingin ang inyong katawan ng may pagmamahal. Ito ang ating pangalawang gawin na gagawin bago mag-alas 7 ng umaga na makakatulong ng malaki sa daloy ng inyong dugo at pangkalahatang sirkulasyon, lalo na sa inyong utak. Sunod naman ay ang ikatlong mahalagang gawi, ang paghinga na malalim at pagpapahinga. Sa gitna ng ating abalang buhay, kahit pa tayo ay senior na, madalas nating nakakalimutan ang kapangyarihan ng tamang paghinga. Ang mabilis na paghinga na kadalasan nating ginagawa ay hindi nagbibigay ng sapat na oxygen sa ating dugo at utak. Ang malalim at mabagal na paghinga naman ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapahinahon ng ating nervous system. Ito ay may direktang kaugnayan sa pag-iwas sa stroke dahil ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa pangunahing sani nito. Paano ito gawin? Pagkatapos niyong uminom ng tubig at umunat, umupo sa isang komportableng posisyon. Maari itong nasa kama pa rin o sa isang upuan. Ipikit ang inyong mga mata o tumingin sa isang punto na makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan. Ilagay ang isang kamay sa inyong tiyan at ang isa pa sa inyong dibdib. Dahan-dahang huminga ng malalim sa ilong, damhin ang pagtaas ng inyong tiyan. Bilangin hanggang 4 habang humihinga kayo. Pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig na parang humihilik at bilangin hanggang 6 o 7 segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses. Sa bawat paglanghap, isipin na ang sariwang oxygen ay mapasok sa bawat bahagi ng inyong katawan, lalo na sa inyong utak. Sa bawat pagbuga, isipin na ang lahat ng pagkabahala at tensyon ay lumalabas. Ang simpleng gawin na ito ay nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na nakakasama sa ating puso at ugat. Ito ay isang uri ng meditation na hindi kailangan ng matinding pag-iisip o pagsasanay. Ang layunin ay magkaroon kayo ng ilang minuto ng kapayapaan bago nyo harapin ang araw. Ang ganitong morning habit ay nagbibigay sa inyo ng magandang pundasyon para sa mas kalmado at produktibong araw. Tandaan, ang stress ay isang silent killer at ang paghinga ng malalim ay isa sa pinakasimple at pinakamabisang panlaban dito. Ang 3 habits na ito, pag-inom ng tubig, pag-uunat at malalim na paghinga ay kayang-kaya nating gawin kahit pa nasa loob lang ng ating silid tulugan. Ang mga ito ay ang inyong mga unang depensa laban sa stroke at dapat itong maging bahagi ng inyong umaga bago pa sumapit ang alas 7. Ngayon, matapos nating ayusin ang ating loob at katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, pag-uunat at malalim na paghinga, dumako naman tayo sa ika-4 na napakahalagang habit, ang pagkain ng almusal na mayaman sa hibla at mababa sa sodium. Alam niyo ba na ang ating almusal ay hindi lang basta pagkuno ng tiyan? Ito ang nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa maghapon at higit sa lahat, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na puso at utak. Ang mga doktor ay laging nagrekomenda ng pagkain mayaman sa fiber dahil nakakatulong ito sa pagbaba ng kolesterol na isa sa mga nagdudulot ng bara sa ating mga ugat.
Bukod pa rito, ang fiber ay nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at pagpapanatili ng stable na blood sugar na mahalaga para sa mga diabetic at pre-diabetic. Kung mataas ang inyong blood pressure, napakalaga na bawasan ng sodium o asin sa inyong pagkain. Maaari kayong kumain ng oatmeal na walang asukal. Lagyan lang ng mga sariwang prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Ito ay abot kaya at napakadaling ihanda. Kung mas gusto ninyo ang kanin, maaari kayong magluto ng brown rice o red rice. Samaan ito ng isda na inihaw o inistim tulad ng bangus o tilapia at siguraduhin na konti lang ang asin. Iiwasan din natin ang processed foods tulad ng corned beef o hotdog na puno ng sodium. Sa halip, magluto kayo ng gulay tulad ng pinakbet o ginisa na ampalaya o kaya i-boiled kamote o saba. Ang pagkain ng gulay at prutas sa umaga ay nagbibigay ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga ng mga ugat. Tandaan, ang almusal ang pinakamahalagang kain sa araw, kaya bigyan ito ng sapat na pansin. Isipin nyo, ang katawan natin ay parang makina. Kailangan ito ng tamang gasolina para gumana ng maayos. Ang isang masustansyang almusal ay nagpapahintulot sa inyong dugo na dumaloy ng maayos at nagpapatatag sa inyong puso. Huwag kalimutang uminom ng dagdag na tubig sa inyong almusal upang matulungan ang fiber na gumana ng epektibo. Gawin ninyong seryoso ang inyong almusal, hindi lang para sa inyong tiyan, kundi para sa inyong utak at puso rin. Sumunod naman ang ikalimang habit na maaari ninyong gawin bago mag-alas 7. Ang maagang paglalakad o paglalakad sa umaga. Kahit sandali lang. Hindi ito kailangan na maging marathon o malayo. Kung kayo ay kaya maglakad, kahit 10 hanggang 15 minuto lamang sa labas ng bahay o sa inyong bakuran ay malaking tulong na. Ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para sa puso. Nagpapataas ito ng inyong heart rate sa isang ligtas na paraan at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang inyong utak. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng presyon ng dugo at pagkontrol ng timbang na parehong mahalagang salik sa pag-iwas sa stroke. Kung hindi nyo kaya lumabas, maaari kayong maglakad-lakad lang sa loob ng bahay o mag-march in place sa inyong sala. Ang mahalaga ay ang paggalaw. Habang naglalakad kayo, damhin ang simoy ng hangin, tignan ang kapaligiran at pasalamatan ng buhay. Magkakatulong din ito sa inyong mental health, nakakapagpababa ng stress at nakakapagpabuti ng inyong mood. Kung may kasama kayo sa bahay, maganda kung maglalakad kayo ng magkasama. Meron kayong kasama at nagiging mas masaya ang inyong morning walk. Ang pagiging aktibo sa umaga ay nagpapataas din ng inyong energy level para sa buong araw. Tandaan, hindi kailangan na mapagod kayo o masakit ang inyong katawan. Ang paglalakad ay dapat na maging komportable at nakakatuwa. Ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa stroke. Ang sikat ng araw sa umaga ay nakakakuha din tayo ng vitamin D na mahalaga sa buto at immune system. Kaya kung kaya ninyo, lumabas kayo at damhin ang ganda ng umaga habang naglalakad. Ang habit na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng inyong puso, kundi nagbibigay din ng kaligayahan sa inyong umaga. Pagkatapos ng ating maikling paglalakad, dumako tayo sa ika-6 na habit. Ang pagsubaybay sa presyon ng dugo. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang gawi, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay ang pangunahing sanhi ng stroke. Ang problema ay madalas itong walang sintomas, kaya tinatawag itong silent killer. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroon na pala silang mataas na presyon ng dugo hanggang sa huli na ang lahat. Kaya, bago pa mag-alas 7, matapos ninyong kumain ng almusal at makapaglakad, kunin ang inyong blood pressure monitor at sukatin ang inyong presyon. Gawin ito ng regular, araw-araw o ilang beses sa isang linggo, depende sa payo ng inyong doktor. Mahalaga na gawin ito sa parehong oras bawat araw para mas accurate ang readings. Isulat ang mga resulta sa isang notebook para makita ninyo ang inyong progress.
Kung mapapansin ninyo na mataas ang inyong presyo ng dugo ng sunod-sunod, huwag mag-aatubiling kumonsulta agad sa inyong doktor. Hindi ito dapat balewalain. Ang magang pagtukoy at paggamot ng hypertension ay makakapaglitas ng inyong buhay. Ang pagsubaybay sa inyong presyon ng dugo ay nagbibigay sa inyo ng kontrol at kaalaman tungkol sa inyong kalusugan. Nagpapahintulot din ito sa inyong doktor na bigyan kayo ng tamang payo at gamot kung kinakailangan. Isipin nyo, parang nag-check kayo ng gasolina sa inyong sasakyan. Kailangan nyo malaman kung ano ang sitwasyon para hindi kayo biglang tumirik. Ganito rin ang pagsubaybay sa presyon ng dugo. Ito ay isang proactive na hakbang para maprotektahan ang inyong sarili mula sa stroke. Kaya huwag kalimutan, sa bawat umaga, kung maaari, suriin ang inyong presyon ng dugo. Ito ay simpleng gawain na may malaking benepisyo. Sa huling bahagi ng ating mga morning habits bago mag-alas 7, dumating tayo sa ikapitong habit, ang pag-check ng inyong gamot at pag-inom nito sa tamang oras. Para sa marami sa ating mga senior, ang pag-inom ng maintenance medication ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Kung kayo ay may maintenance para sa high blood pressure, diabetes, cholesterol o iba pang kondisyon, napakahalaga na inumin ito sa tamang oras at regular. Ang pagkalimot o pagliban sa pag-inom ng gamot kahit isang beses lang ay maaaring magpataas ng inyong pang-anib sa stroke o iba pang komplikasyon. Kaya, bago pa man mag-alas 7, siguraduhin na na-check ninyo ang inyong mga gamot para sa araw na yon. Gumamit ng pill organizer o isang app sa inyong telepono na may paalala kung kinakailangan. Maaari nyo ring hingin ang tulong ng inyong pamilya na ipaalala sa inyo ang inyong gamot. Ang pag-inom ng gamot sa tamang oras ay napapahintulot sa inyong katawan na mapanatili ang tamang antas ng medisina sa inyong sistema na mahalaga para sa epektibong pamamahala ng inyong kalusugan. Huwag na huwag ninyong hintayin na maramdaman yung sintomas bago uminom ng gamot. Ang stroke ay madalas nangyayari dahil sa hindi kontroladong kondisyon tulad ng high blood pressure. Ang pagiging responsable sa inyong gamot ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na ginagawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya para protektahan ang inyong kalusugan. Isipin nyo, ang mga gamot ay para mga sundalo na lumalaban para sa inyong katawan. Kung hindi nyo sila ibibigay sa tamang oras, hindi sila makakalaban ng epektibo. Kaya, maging disiplinado sa inyong pag-inom ng gamot. Ito ang inyong huling depensa sa umaga, laban sa stroke. Ang 7 habit na ito, mula sa pag-inom ng tubig hanggang sa pag-inom ng gamot, ay bumubuo ng isang powerful morning routine na kayang baguhin ang takbo ng inyong kalusugan. Ayan, ang 7 simpleng gawin na kung gagawin ninyo bago sumapit ang alas 7 ng umaga ay makakatulong ng malaki upang maiwasan ang nakakatakot na stroke. Nagsimula tayo sa simpleng pag-inom ng isang baso ng tubig pagkagising para lumabnaw ang ating dugo at maging handa ang ating katawan. Sumunod ay ang dahan-dahang pag-uunat at paggalaw na parang isang bagong gising na pusa para gisingin ang ating mga kalamnan at mapabuti ang daloy ng dugo. Pagkatapos, naglaan tayo ng ilang minuto para sa malalim na paghinga na nagpapahinahon sa ating nervous system at nagpapababa ng presyon ng dugo. Hindi rin natin nalimutan ang pagkain ng masustansyang almusal na mayaman sa hibla at mababa sa sodium na nagbibigay ng tamang gasolina para sa ating katawan at puso. Naglaan din tayo ng maikling panahon para sa maagang paglalakad kahit sandali lang para sa ating puso at upang malanghap ang sariwang hangin sa umaga. At ang 2 huling habits na mahalaga ay ang pagsubaybay sa ating presyon ng dugo para laging alam natin ang ating kalagayan at ang pag-inom ng ating mga gamot sa tamang oras upang mapanatili ang kontrol sa ating mga kondisyon. Napakasimple ng mga habits na ito, hindi ba? Pero ang epekto nito sa inyong kalusugan ay napakalaki. Hindi nyo kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong ehersisyo. Ang kailangan lang ay ang determinasyon na simulan ng inyong araw ng tama at may pagmamahal sa inyong sarili. Tandaan, ang malilit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawi ay maaaring magdulot ng malaking kibahan sa inyong kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ang bawat habit na nabanggit natin ay parang isang brick na inilalatag ninyo para magtayo ng isang matibay na pundasyon ng kalusugan.
Sa bawat araw na ginagawa ninyo ang mga ito, unti-unti ninyong pinapalayo ang inyong sarili sa panganib ng stroke at pinapatatag ang inyong katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, tungkol ito sa pagiging consistent. Kung nakalimutan nyo man ang 1 o 2 habits sa isang araw, huwag kayong panghinaan ng loob, simulan ulit kinabukasan. Ang importante ay ang pagpapatuloy. Ang edad ay numero lamang at hindi ito dapat maging hadlang para ipagpatuloy ninyo ang pamumuhay ng masigla at malusog. Ang mga habits na ito ay hindi lamang para maiwasan ang stroke, ito ay para sa isang pangkalahatang mas magandang kalidad ng buhay. Isipin ninyo mas marami pa kayong panahong makakasama ang inyong mga mahal sa buhay, makakapaglaro sa inyong mga apo, at masusulit ang bawat sandali ng buhay kung kayo ay malusog at malakas. Ang kalusugan ay kayamanan at ang paggising ng maaga at paggawa ng mga simpleng gawi na ito ay ang pinakamagandang pamumuhunan na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Ang pagiging proactive sa inyong kalusugan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa inyong pamilya. Gusto kong barinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ba kayong sariling morning habits na nakatulong sa inyong kalusugan? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba para marami pa tayong matuto sa isa't isa. Ang inyong mga kwento ay maaring maging inspirasyon para sa iba, at kung nakatulong ang video na ito sa inyo, sana ay i-like nyo ito at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at wellness para sa ating mga senior. Patuloy tayong magtulungan upang magkaroon ng masigla at masaya na buhay. Tandaan, kayang-kaya nyo ito. Buhayin ang inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.